Grabe, no? Sa dinami namin ng pwede makulam siya pa. Bira ko nga lang makita sa atin dito yan eh. Grabing inggit ugali siguro yan para ipakulam siya. Halimaw! Sa silid na kung saan nangyari ang gamutan, unti-unting bumalik sa normal ang itsura ng babaeng kinulam at sinapian. Lumapit si Tandang Juan. Hinawakan ang ulo ng babae gamit ang dalawang kamay sa may bandang magkabilang tenga nito. Nag-usal. Dumilat, sabay ihip sa may bumbunan ng babae, na siya namang naging sanhi upang makatulog ang huli. Habang natutulog ang babae, hinawakan ni Tandang Juan ang magkabilang kamay nito. Tiningnan ng mga palad na wari binabasa ang mga ito. Sige, magpahinga ka muna, iha. Nararamdaman kong hindi pa dito nagtatapos ang ating gamutan. Bumitaw sa kamay ni Maya si Kiro at walang ano-ano ay bumulwak ang suka nito. Kasabay ng butil-butil na pawis ang lumalabas sa buong pagkatao niya. Tinatangkapan niyang pigilan ito, subalit ayaw sumunod ng kanyang katawan. Para bagang ito'y bumaliktad at wari nanibago at nabigla sa nasaksyang kaganapan. Hinahagod naman ni Maya ang likod nito. Sa una lang yan, Kiro. Masasanay ka rin. Ngayon ilabas mo lang at tiyak nagiginhawa rin ang pakiramdam mo. Nang walang ano-ano'y lumapit sa kanya si Tandang Juan na nag-usal. Hinipan ang kanyang hintuturo at ipinay dito sa piltrum ni Kiro. Ang piltrum ay yung patayong uka sa pagitan ng ilong at bibig sa mukha ng tao. Sa maniwala kayo o hindi, ay biglang umayos ang pakiramdam ng binata. Pugay kamay, Kiro! Kahit nanghihina pa si Kiro, ay pinilit niyang tumayo ng tuwid at pagkatapos ay sumaludo kay Tandang Juan. Sir, Lieutenant Kiro Hernandez reporting for duty, sir. Tiningnan ni Tandang Juan si Kiro mula ulo hanggang paa upang kilatisin ito. Inikot-ikutan. Habang nakatayo ang binata ng tuwid, sa pagharap niya ulit kay Kiro ay itinapat ang mukha niya sa binata sabay bulalas ng, Ikinagagala kitang makilala, bata. Ako nga pala si Tandang Juan. Sir, ikinagagala ko rin kayong makilala, sir. Tumangulang si Tandang Juan sabay talikod at naglakad palabas ng kwarto. Sa loob ng bahay base, magdadapit hapon, nakaupo sa lamesa si Tandang Juan na malalim ang iniisip na minsan ay tumatawa na mag-isa. Habang tumatagay ng 4 kantos, nakaupo naman sa kabilang bahagi ng lamesa si Kiro na tuwid na nakaupo. Nagmamasid at nakikiramdam. Nakatayo naman sa likod niya si Maya at Ingo. Ilang taong ka na, Kiro? 21 na po. Napakunot ang mukha nito nang dumampi sa lalamunan niya ang alak at sabay bulalas ng
Marahil marami kang katanungan, bata, kung bakit ka naririto. Tayo ang Puwersang Liwanag Regiment. Tayo ang aral ng kanan laban sa puwersa ng kaliwa, Kiro. Tayo ang depensa ng ating bansa laban sa puwersa ng kadiliman. Hindi lang kasakiman at kasamaan ng tao ang kailangang depensa ng ating kasundaluhan, bata, kundi pati mga kampo ng demonyo, aswang, maligno, mga engkanto, lamang lupa at kung ano-ano pa. Kaya ihanda mo ang sarili mo, bata. Masanay ka na sa mga makikita mo. Opo, sir. Pero bakit po ako? Isa lamang po akong ordinaryong tao. Wala po akong kapangyarihan. Ngayon ko lamang po nalaman na totoo pala mga aswang at demonyo. Akala ko nga mga katang-isip lang ang mga yan eh. Panahon lamang ang makapagsasabi, Kiro, sa tanong kung bakit ka naririto. Siya nga pala, nakilala mo si Maya, di ba? At siya naman si Ingo. Ikinagagala kitang makilala, Kiro. Ako rin, Ingo. Pugay kamay. Tumayo si Tandang Juan. Sige na, magpahinga na kayo, Ingo. Iatid mo na si Kiro sa kanyang kwarto. Bukas na bukas magsisimula ka na magsanay bilang isang mandirigma laban sa kaliwa, bata. Gabi, sa silid kung saan nakaiga ang babaeng kinukulam. Nang walang ano-ano'y unti-unting lumitaw ang mga butlig-butlig at katikati nito sa buong katawan. Sinyalis na bumalik na ulit ang kulam sa sistema ng babae at nag-umpisa na siyang mangati ng mangati. Ang kati-kati! Ang kati! Dumugo ang mga parte na kanyang kinakamot ngunit patuloy pa rin sa pagkati. At sumigaw na siya ng napakalakas dahilan upang magbukas sa mga ilaw sa bahay. Tulungan niyo ako! Ang kati! Gabi, sa silid kung saan ginagamot ang babaeng kinukulam. Nakaupo si Tandang Juan sa tabi ng babae. Nakatayo sa gilid niya sina Maya, Kiro at Ingo. Sa pagkakataong ito, walang nakahawak sa babae. Eto na, ayaw nyo talagang tigilan ng babaeng to, ha? Pwes, pagbibigyan ko kayo. O kung sino ka mang Poncio Pilatong bumabagabag sa babaeng ito. Napahiga ang babae ng tweed at hindi gumagalaw. Wala pang ilang segundo ay napaangat ng bahagya ang katawan nito, sinyalis na may sumanib sa katawan ng babae. Subalit sa di inaasahang sandali ay nagkikikislot ang babae. Sinyalis na sobrang dami nang naghihimasok sa espiritual na katawan niya. Sinasabi ko na nga ba? Ang dami nila. Yung napasabog natin kahapon ay isa lang sa mga kampo nila. Lagot kayo ngayon sa akin. Ipapamalas ko ngayon sa inyo ang kalapastangan ng ginawa nyo sa pobreng babae na ito. Mawalang galang na po, sir. Ano po bang nagawa ng babae ito para kulamin at parusahan ng ganyan? Minerva. Minerva ang pangalan niya. Sabi ng mga kaanak niya, isa siyang sutil na dalaga. Alam niyo yung typical na dalaga na gusto lagi sa layasan? Gala dito, gala doon. Pero mabait daw yan eh. May nasalihan niya na religious group. Pero balat kayo lang pala ang lahat. Napag-alaman ng mga magulang na isa palang kulto ito na sumasamba sa demonyo. Ginawa nila ang lahat para mailayo ang dalaga. Tinangkarin ni Minerva na tumiwalag. Ngunit, ito nangyari sa kanya. Mukhang gusto siyang ialay ng kulto kung sino mang demonyo ang sinasamba nila. Mukhang napaltok siya. Paltok? Isang mataas na uri ng kulam yan, Kiro.
Kinakailangan ng malalim na aral at kaalaman sa aral ng kaliwa. Kadalasang inaalay ng mangkukulam ang ilang taon ng kanilang buhay sa kung sino mang demonyo ang sinasamba nila. Pag napaltok ka, buhay ka pa ay parang naaagnas ka na at sigurado ang iyong kamatayan. Sinasabi rin na walang lunas at walang makakagamot sa paltok. Napatingin si Tandang Juan, sabay tumalikod at naglakad palabas ng kwarto. Sa labas ng bahay base, malapit sa kakahuyan, makikitang nakatayo si Tandang Juan sa isang malaking puno. Nakatingin sa taas si Tandang Juan na wari may kinakausap na kung ano. Sabay lagok ng 4 kantos at pumasok na muli siya sa kwarto kung saan nagaganap ang gamutan. Nagkumpisang palibutan ng asin ni Tandang Juan si Minerva. Pabilog ito. Ito'y upang maproteksyonan si Minerva. Sinasabing pwedeng manghina ang mga nakasanib kay Minerva dahil di makakapasok sa loob ng bilog ang mga hinihiraman nila ng kapangyarihan habang nag-uusal si Tandang Juan. Pakam hatam seyak yekalernam. Diyos Abradam, Santum Sanctam, Igosum Ardam, Gavinit Aradam. Pakam hatam Presyon ni Tandang Juan na paulit-ulit na sinasambit habang umiikot sa pagbuo ng pabilog na asin. Nagsimula ring gumuhit ng mga orasyon at simbolo si Tandang Juan sa 4 na sulok ng kwarto. Nang biglang nagsilitawan ng mga animoy mga anino ng iba't ibang klaseng nilalang na may mga sungay at yung iba ay may mga pakpak, mga buntot at kung ano-ano pa na sa demonyo sa mga dingding ng kwarto na naging sanhi ng pagbigat ng pakiramdam sa loob nito. Patuloy sa pag-usal si Tandang Juan. Panilingon naman ni Kiro na takot na takot. Kalmado naman si Ingo na tinapik sa balikat si Kiro. Subalit nakapako ang tingin kay Minerva. Ipinikit naman ni Maya ang kanyang mga mata. Sabay hawak sa kamay ni Kiro. Nang walang ano-ano ay nagsalita si Minerva. Yan lang ba ang kaya mo, Tanda? Marami kami rito. Iniikot ang paningin niya magmula kay Tandang Juan, Ingo, Maya at panghuli ay kay Kiro. Biglang napunta sa espiritual na mundo si Kiro dahil sa pagkakahawak sa kamay ni Maya. Kitang-kita ni Kiro ang puting kabalyero na gabay ni Tandang Juan, na sa bawat usal niya ay pilit binabasag ang kalasag ng 10 nilalang na nakasanib kay Minerva, 7 mangkukulam na nakasuot ng itim na tela mula ulo hanggang paa. Hindi aninag ang kanilang mukha at 3 demonyo na aninag lang ang kanilang mga anino. Halos himatayin sa takot si Kiro. Yung pakiramdam na parang lumalaki ang ulo mo sa sobrang takot nang biglang nagsalita ang demonyong may pakpak. Alam na namin ang bawat mukha nyo. Alam na namin kung saan kayo hahanapin. Kayo ang isusunod namin pagkatapos naming lamunin ang kaluluwa ng babaeng ito. Kaya maghanda kayo. Iisa-isahin namin kayo. Wala na bang ilalakas ang dasal mo, Tanda? Hindi nagpatinag at nagpatuloy pa rin sa pag-usal si Tandang Juan. Sinabayan na rin siya ni Maya at ni Ingo nang biglang lumitaw ang isang matangkad na nilalang na sobrang ganda. Kulay ginto ang buhok, matangos ang ilong, may pakpak na parang sa agila. Nakasuot ng gintong baluti at inakbayan niya si Maya. Manghang-mangha si Kiro sa kanyang nasasaksihan. Sabay tumalon ito papunta sa mga demonyo at mangkukulam. Sabay nagpakawala ito ng isang napakaliwanag na enerhiya. Sisilaw kami! Hindi kami makakita! Alisin nyo ito! Alisin nyo ito! Sinabayan na rin ni Tandang Juan ito. Sabay sambit ng, Humanda kayo sa pagsabog niyo, mga hangal! Espada ni Atardar! Lumitaw galing sa himpapawid si Atardar at itinabak ang kanyang mga espada sa mga nakasabit.
nang biglang nagsilusaw ang mga mangkukulam at nagsipulasan ang mga demonyo.